Formal nang ipinahayag ng PDP Laban ang suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa 2025 Senate race. At dahil dyan, opisyal nang kabilang sa Duterte senatorial lineup si Pastor Apollo. Narito ang balita ni Jean Domingo live. Jean. Yes, Soy. Magandang gabi. Kasabay nga ng ginanap na pagtitipon ng PDP Laban dito sa Davao City, formal nang inanunsyo ng partido ang kanyang buong suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa Senado. Sa isang makasaysayang pagtitipon, formal nang inendorso ng PDP Laban si Pastor Apollo bilang bahagi ng Duterte senatorial lineup para sa darating na halalan. Si Pastor Apollo na leader ng Kingdom of Jesus Christ ay pinakilala mismo ng mga miyembro ng partido na sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kasalukuyang chairperson ng partido bilang isang mahalagang bahagi ng lineup. Inaasahan naman na ang pagkakabilang ni Pastor Apollo sa listahan ng mga kandidato ay magbibigay ng mas malakas na suporta sa partido, partikular na sa mga reyon di lamang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Ang malaking pagtitipon sa Davao City ay dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng partido, lokal na lider at iba pang pangunahing panauhin at taga-suporta nito. Nagbigay rin ng talumpati ang ilang mambabatas o matataas na opisyal ng PDP Laban upang ipaliwanag ang mga plano ng partido para sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga dumating ay ang senatorial lineup ay si Senator Christopher Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Philip Salvador, Attorney J.D. Hinlo, at si Senator Robin Padilla. Nagpaabot naman ng mensahe si Pastor Apollo C. Quiboloy sa magitan ni Attorney Estrellito Torion upang ipahayag ang opisyal na pasasalamat mula sa buting leader para sa PDP Laban sa ipinakita nitong tiwala at suporta sa kanyang kandidatura. I'm here to speak for my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy. He sent me here to extend his heartfelt regards and hi to you all. Nandun po siya ngayon sa ospital kasi medyo may sakit siya dahil po dito sa political harassment na sinasuffer niya ngayon. But he is okay, tatag lang, lumalaban po siya para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo C. Quiboloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo C. Quiboloy. His members, loyal members, 7 million, all of them are very thankful to all of you for now formally adopting him as his principal, as an official candidate of PDP Laban. Ipinahayag din ng kanyang kinatawan na magiging matatag ang panindigan ni Pastor Apollo sa mga pangunahing advokasya na kanyang isinusulong sa Senado, kabilang ang zero corruption o pagtatatag na mas mahigpit na polisiya laban sa katawalian sa gobyerno, ang Truth Commission o paglikha ng isang ahensya na mag-iimbestiga sa mga issue ng maling impormasyon at propaganda, at gayon din ang pagpapalakas ng seguridad at suporta sa mga ahensyang kumalaban sa mga rebelding grupo. Freedom. And look at his achievements as a private person. As a private person, he founded KOJC, he founded SMNI, he founded the once humble JMC and still humble now, but by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has taken this organization to greater heights. Without any buds of corruption, without any hint of any irregularities whatsoever. So if you bring this man to the Senate with his intelligence and his love for the country, I do believe that this country will move forward, not only because of himself, but because of his advocacies and because of his love for our country. Bukod sa opisyal na pag-endorso kay Pastor Apollo, tinalakay rin ng PDP Laban ang iba pang mahalagang isyu sa bansa, kabilang na ang pagpapalakas ng ekonomiya, pagtiyak ng kapayapaan at kaayusan, at ang pagsusulong ng interes ng mga Pilipino sa harap ng kasalukuyang mga hamon.
Speaking of Pastor Pebulay, kaibigan ko yun. In fact, yung mga anak ko, scholar niya sa Tamayong kasi yung nandoon yung mga pamilya ko. Sa amin naman, dito sa Davao, hindi na natin hindrances kung anong sikta ka. Pinag-isa tayo ng ating dating mayor at dating former president na pinag-isa tayo na walang anuhan sa religion. Walang discrimination, pari-pari yung mga Pilipino, kung ano ang isusulong ng bawat religion ay lahat naman yung para sa kapayapaan. So anong sabi niyo, sir, na si Pastor po kasama na natin? Yes, napakagandang pagkakataon kasi si Pastor sinusulong din namin ng mga Muslim dahil po sa ang kanyang advokasya ay kapareho ng advokasya ni President Duterte na siyang minahal ng mga Muslim. Ganun din ang mga Lumads. Suportado po natin. Yes, full support inshallah yung lahat na Muslim, full support kay Pastor. Kasi alam naman namin na pag yung mga ganyan na tao, mga pastor is kasama na din yan sa mga kuwan ng Islam na sila ang ating ibubuto dahil sila ay nasa tuwid na landas. His quality of performance as the leader of his own aggregation. I don't think you will, I call it, hindi kayo, may Tagalog yan. May English din. You will not regret. Sa Tagalog pa yan, hindi kayo magsisisi. Because once he sit in the Senate, definitely with his track record, he will articulate not only for Davao City, but for the whole country, even for the whole world. Because the kingdom of Jesus Christ is global. So, any articulation Pastor Kibuloy will do in the Senate, it reverberates beyond the shore of the Philippine archipelago. Unang-una, nais kong batiin si Pastor Apollo Kibuloy and welcome. You are one of the adopted candidates of PDP Laban at napakalaki ng maitutulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa team ng PDP Laban because PDP Laban represents good governance, clean integrity para sa pagsisilbi sa bayan at lalong-lalo na yung kanyang anti-corruption campaign which we have witnessed sa kanyang pamamahala sa Kingdom of Jesus Christ, no? At ito ay isang napakahalagang ambag ni Pastor Kibuloy. More than anything else is yung kanyang sinseridad at ang kanyang pagiging totoong paninilbihan, tapat at saka malinis na paninilbihan. And this is what PDP Laban needs. This is what the nation needs. Sa kanya mga nagawa bilang isang leader ng mahabang panahon, inaasahan ng publiko at iba't ibang sektor ang magiging malaking ambag ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagpapaunlad at posibleng pagbabago ng bansa, dala ang kanya mga hindi ba ipagkakailang mga tulong at pagbabagong nagawa para sa mga kabataan, nangangailangan, kapaligiran, kalikasan at para sa taong bayan. Troy, kanina lang ay dumating nga dito si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte, kasama din dumating si former President Rodrigo Roa Duterte. Isaantabayan nga natin yung kanilang mga talumpati mamaya at pagbibigay tayo ng mga panibagong updates. Pero yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa iyo, Troy. Maraming salamat, Jean Domingo, para sa iyong balita mula sa Davao City.